sa puntong ito, alamin naman natin ang defense. Oo, andito na po si Arles de los Santos para magbigay naman po sa atin ang side ng defense. Ano, kontento ba sila sa nangyari ngayong araw sa day 10 ng impeachment trial ni VP Sara? Arles? Magandang gabi, Chiki at Mase. Nakita nga natin kanina na naging matipid ang cross-examination ng defense ni Vice President Sara Duterte sa dalawang witnesses na iniharap ng prosekusyon sa ikasampung araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, partikular kay dating Land Bank Manager Violeta Constantino na sinabi nga ni Apoa na nakita nila na wala naman umanong naging questionable at nakasisira na na impormasyon sa testimonya para sa kanilang panig itong si Constantino, kaya daw hindi na nila ito krinos-examine. Habang sa ikalawang witness naman na si Camposano, Aninita Camposano, ay sinabi nito na isa lang yung kanilang naging tanong, partikular yung doon sa umano'y pagdaan sa fire exit. Nais lamang daw na pabulaanan ng kampo ni Vice President Sara Duterte ang umano'y posibleng maging haka-haka sa sinabi nito na sa fire exit daw dumaan ang payee nito ng mga cheque na si Fajarda nga, ang dating special SDO ng Department of Education, kasi mahirap na daw kung may maisip or mamislead yung mga tao sa ganong impormasyon. At syempre, tinanong din natin kanina yung kanilang pagpapaulan ng objection sa opening statement ng prosekusyon na sinabi naman ni POA na ayaw daw kasi nilang tukuyin or pangunahan rather ng prosekusyon yung umano'y facts and laws nang nagpapatuloy pa na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Pero ayon kay Attorney Poa ay lubos daw ang kanyang paggalang sa nagbigay nga ng opening statements ng prosekusyon kanina na si House of Representative Attorney Leila De Lima. Arles, ano ba para sa mga hindi nakapanood? Ano ba yung mga naging punto dun sa opening statement ng prosecution o at least kung ano yung mga narinig before the objections? So far narinig natin doon, Shiki, na ang posisyon ng prosekusyon dahil sila nga itong masinsin na duminig sa ilang mga artikulo ng impeachment ni Vice President Sara Duterte na ang pondo raw ng bayan ay hindi raw dapat na basta na lamang magamit at hindi maipaliwanag kung saan ito dadalhin. At narinig natin doon yung ilang mga bahagi na umano'y si Vice President Sara Duterte. If we remember it correctly, we can be corrected na meron daw pagmamalabis sa kanyang isinagawa, sa kanyang mga ginagawa. Sa kanyang mga ginawa rather, sa paggamit nga ng umano'y intelligence at confidential funds. And doon pa lang paulit-ulit na yung naging objection ng depensa at umabot nga sa punto na si Presiding Officer Chis Escudero ay sinabi na kailangan ng tumigil at mag-wind up ni De Lima dahil nga daw baka matukoy or matalakay yung umano'y mga statements of facts and law. Pero ano yung paliwanag ng depensa doon sa nabanggit ng mga testigo na yes, they find it unusual na ganun kalaki yung transaction sa bangko. Unusual pero legitimate. Actually, Mase, hindi naman nila kinontra yung authenticity nitong umano'y mga naging withdrawal or encashment ng Office of the Vice President maging ng Department of Education. Nakita natin yung sa Office of the Vice President umabot sa humigit kumulang kalahating bilyong piso. At ayon nga sa unang testigo, unusual daw ito dahil nga malaki yung halaga na winidraw and sa ilang dekada daw ng kanilang pagtatrabaho sa bangko, tila yun daw yung first time na naka-encounter siya ng gano'n for Constantino. Habang kay Camposano naman, sa ilang dekada niya rin na pagtatrabaho sa bangko at paglalabas ng mga pera ng pamahalaan, unusual din sa kanya yon dahil aniya, usually nasa 10,000 to 10 million pesos lamang daw yung wini-withdraw dito. Pero ito daw 37.5 million at ilang beses ito, so 3 times yan, so humigit kumulang nasa 110 million yung ganyan. Pero para sa depensa, yung unusual daw na remark nitong dalawang testigo ay kanila naman daw opinion at hindi ito kinwalify as suspicious. And kanina, yun nga, nabanggit yung mga tanong patungkol nga kung inireport daw ba ito sa AMLA na syempre naging limitado at naging maingat naman ang tugon dito ng dalawang testigo. Baka kasi mapahamak sila sa mga sasabihin nila. Kaya nga sabi ni Presiding Officer Chis Escudero, tama lang yan. Kasi sila naman daw yung makakasuhan if ever meron silang malabag.
Oo. O, yun na lang muna. Maraming salamat sa iyo, Arles de los Santos.